Unbelievable na survey watching from Japan. Kara. Totoo. Naniniwala ka pa ba sa survey, Marlon? Medyo alanganin ako. Pero pwede, sa isang kumakandidato, pwede maging challenge pa rin. Hindi mo dapat huminto na hindi ko na kinikilala yan. Pero maging basihan mo yan. Guide mo, para lalo ka, maging guide mo. Para lalo ka pang magpursige, lalo mo pang galingan. Lalo mo pang pag-ibayuhin kung anong klaseng pangangampanya ang gagawin. Ako, siguro nung nakaraang eleksyon, 2022, sasabihin ko na maniniwala pa ako. Kasi, nung mga panahon na yon, hindi umuulan ang pera sa administrasyon ng outgoing na si Duterte para impluwensyahan ang mga datos o ang mga survey firms. If you get what I mean. Yes. But now, na ang kalakaran ng administrasyon ngayon ay tapalan ang lahat ng ahensya o lahat ng kagaya ng survey firm na yan, even media, even private businesses, Marlon, na just because na nakakiling sa ganitong paniniwala politically, talagang iniipit nila, ginigit nila, mas pinipili kong hindi na lang maniwala. Dahil nga, sa ganyan yung kalakaran na nababayaran, nagpapaulan ng pera, nantatapal, nambubusal ng pera, nagkakaso, gumagawa ng mga kaso para itigil lang yung mga batikos sa kanila, di ba? Yung mga, let's say, sa maliliit na vloggers na lang na tinatakot, di ba? Parang hindi ako naniniwala sa kanila ngayon. Remember, merong isang survey na tinago nila. Yes. Nilabas lang nila yung kay BP Sara. At Ito yata yung month ng August and ito yung sa trust rating, no? Sa trust ratings, no? Na kung saan sadsad siya ng 20. Sadsad pa ang 20% yung ratings ni Marcos Jr. Kung naalala ko lang, ito yung kasagsagan na lumabas na yung pulburon video. Yes. No? Yes. Nasadsad siya sa 20% trust rating at ang tumaas naman ay kay VP Sara. VP Sara. Tapos, naglabas na lang sila uli na paglipas ng ilang linggo o isang buwan, kung saan naman pumalo na yung konti ng 7% si Marcos Jr. At inilabas na nila ito. Pero wala silang inilabas na pinagbasihan kung saan galing yung tumaas na yun. Yes. So, ibig sabihin, kung line of 2 ka, mas mababa pa sa line of 2 na yon yung yung survey mo, the previous, di ba? Kapam, alam naman natin yung mga tao sa survey firm, magagaling yan. Mga data-driven yan eh. And dapat, yung galing nila, ipinakita nila kung first time ba ito nangyari sa isang presidente na nasa 2 taon pa lang ng panunungkulan, yung bigla agad sumadsad pababa yung kanyang rating. Are you specific to Pulse Asia survey? Kasi sila yung naglabas ng ng recent datos eh. Or specific sa Pulse, pero halos lahat sila eh. Parang nilalamon na rin ang bulok na sistema. Pero sabi ni Roy Sepulveda, hindi ako palalamon sa bulok na sistema, magpapakulay ako. Salamat sa kulay. Salamat sa Swerte naka-live ako ngayon. Oo. Dilaw na dilaw. May Nako. pula. Ito pa. May pula din eh. Si Leo Bautista. Ito. Ito. Leo Bautista. Saka yung yan. Sino yung red? May nakita akong red. Baka dito color red. Baka. Ayun, sorry, na-distract po kami sa magandang kulay na dilaw. Maraming salamat po. Tingnan mo, pati si OFW Hero, nakikitake you. Ano natin siya, moderator. Talagang gumagawa. Apata mo yung pinapasweldo namin sa'yo, OFW Uy, Hero. wala tayong binibigay. Kundi pa sa salamat lamang. Ano ka ba, Marlon? Marami wala. Baka marami na mag-apply as moderator. Wala tayong binibigay. Si OFW Hero, bigla tayo isang butahin. Thank you, kuya. Ay, salamat sa inyo. So, nabanggit mo nga kanina, na data-driven ang mga survey firms. Oo, kasi they deal with numbers, no? Yeah. Statistics yan, Marlon, di ba? Saka may comparison sila lagi. May comparison. So, bakit kapag pinili nilang hindi ilabas, pwede nilang hindi ilabas? Yun ang mabigat. Nagiging selective sila. Ay, that's the perfect word, Marlon. Salit na objective. So, okay. The other question na ibabato ko sa'yo is, kung nagiging selective sila, does that mean that they are commissioned to cater the survey for someone else? Ibig sabihin ba may boss sila? Malamang sa malamang. Malamang sa malamang. And alam naman natin yan, Pam. Kahit nung nakaraang campaign, di ba? Alam natin na may kaibigan tayo, tinatawagan lang yung sa magkano amount. Di ba? And anyway, kasi ang lutuan diyan sa survey, yung paraan ng itatanong. Yes. Yung mga itatanong,
na alam natin ang magiging sagot ay magiging paborable doon sa principal na tinutulungan ng isang survey firm o nagpapakomisyon sa survey firm. Why are we saying this na it seems as if itong nakaraang survey na nilabas ng Pulse Asia ay hindi katanggap-tanggap, not because marami tayong ine-expect na dapat mataas ang datos o numero pero hindi nag-reflect doon. The thing is, nasa paraan nga, sino yung nagpakulay sa atin? Archel Sario, shout out sa lahat ng SDS New York. Ay, hello po Mabuhay sa ang isang SDS New York. Hello. Na pinamumunuan ni Attorney Valera. Hello Hello po, po sa Attorney. inyo lahat. Sana makapunta kami dyan. Ayun na. Patay tayo dyan. Oh. Nasaan ako? Sorry, nawala ako. Sorry, Pam. Diyan sa datos na yan, Marlon, hindi dahil marami tayong ine-expect na lumabas ang pangalan pero hindi pa lumalabas. Naiintindihan natin na ang datos na recent nilang nilabas ay previous data from March, gathered from March. So hindi pa ito yung panahon na meron nang nag-declare ng kanilang mga candidacy nitong Oktubre. Yes. Oh. Pero ang ine-expect natin dyan, dapat mas malinis na ang kanilang datos pagdating ng susunod na labas na survey which should happen by this month. This month. October. Alam ko kasi quarterly December. yan. December. December Alam ko kasi quarterly yan. Pero depende rin sa nagpapakomisyon. Talaga ba? And alam mo, iniisip ko pa, nasubukan na ba ng mga survey firm na to na tanungin mismo yung pulso ng mga OFW? Yung pulso ng mga manggagawa? Yung pulso ng mga mahihirap na mamayang Pilipino? Diba? Kasi hindi natin alam kung namimili lamang din sila ng lugar. Nandyan din ang dayaan yan. Marami rin tayong mga kilalang tumatakbo sa lokal na posisyon. Alam mo, saan dinadala yung mga survey firm? Ito yung mga maliliit but credible na mga survey firm. Tinuturo sila sa mga lugar, sa mga barangay kung saan sila malakas. Ibig sabihin, doon nila isasuggest sa isang survey firm na, malakas kami sa ganitong lugar, sa ganitong barangay. Doon kayo pumasok. Kaya ang makukuha nilang data ron, ang makukuha nilang resulta, ay pabor na pabor doon sa information. Yun ang sinasabi ko, palaisipan kung sino ang kanilang mga respondents na tinatawag sa survey na yan, saan, at kung sino ang nagpakomisyon. Kasi, consistent na ang isang Tulfo ay number 1. But I don't think Tulfo paid for this, for him to be number 1. Pero, ang tanong dyan is, ito bang mga survey firms na to, specific lang sa isang area, or meron na silang constant respondents ng mga survey nila na sila na lang din na sumasagot? Posible. Diba? Dapat yun dapat transparent din sana yun, no? Posible. Kung pero posible. Arlene Perez, maraming salamat sa Pangulo. Posible. And ang may inis ka sa kanila ngayon, yung mga tanong no? Kaya nandyan ako kanina. Yung mga topic. Kasi ang isa sa nakaka-inis na bagay na lumabas, Marlon, yung terminology mga ginagamit nila pagdating sa pagtatanong nga or nung pagsusurvey nila. Kasi lumabas na ang may datos na 73% ng mga Pilipino di umano ay hindi suportado ang mga kandidatong pro-China sa 2025 midterm election. At ang sinasabi naman nila, 79%, 73% ang hindi umaayon sa pro-China. Why did this country suddenly become so divisive and so racist, actually? Divisive and racist for you to target China as the one you should not be in favor of. Diba? Bakit? At saka, ang tanong, diba? Alam mo agad na pangkanal yung tanong. Oo. Ang tanong, wala na bang mas may kabuluhan na pwedeng itanong sa mamayang Pilipino? Isang halimbawa, Pam. Dapat bang magpa-hair follicle drug test si Marcos Jr.? Subukan kaya natin yun ang ipa-survey. Yun ang itanong niyo. Kung talagang makabayan kayo, ay magugurgur yung survey firm. Or alin ba mas importanteng pakinggan? Alin mas importante sa isang Congress inquiry? Yung patungkol sa agri-smuggling o patungkol sa extrajudicial killings? Mga ganun tanong. At saka yung tanong na Marlon, ikaw ba bilang isang Pilipino ay nakaka-afford ng bigas na 60 pesos per kilo? Pwede. Mga ganyan tanong, di ba? Magkano ang iyong sweldo sa isang buwan? Kontento ba ang iyong pamilya sa sweldong inuuwi mo sa loob ng iyong tahanan? Na ibibigay ba ng sweldo mong ito nakakarampot ang basic needs ng iyong pamilya? Tuition fee ng mga anak, matrikula, pagkain, maayos na bahay, pambayad sa tubig, pambayad sa kuryente, pambayad sa mga medical na pangangailangan. Kanina lang, Pamela. Diyos ko.
maling-mali ako. Kapag sobrang busy lang hapon, di pa ako nakapagpa-full tank. Mahigit 2 piso ang itinaas ng presyo per liter, Marlon. Kada litro ng crudo, gasolina at kerosene. 2.65, sabi ko, ano ba yan? Bakit di pa ako nagpa-full tank? Sa tuwing tumataas ang presyo ng gasolina, alam na natin ang domino effect niya. Presyo ng bilihin. Yeah, mataas. Mataas yung... Anyway, bakit hindi doon pagtuunan ng pansin? Or dapat ang itanong din ng isang survey firm, no? Ano bang mas dapat pagtuunan ng pansin ng gobyerno? Yung pamamahagi ng ayuda o pagtuunan ng pansin ng problema sa inflation? Yan, yung pamamahagi ba ng ayuda? Mas gusto nyo ba ng ayuda o isang permanenteng trabaho? Di ba? Ano ang ayuda na isang araw, isang linggo wala na? Kumpara sa permanenteng trabaho na nandyan lang. Sinas katapusan, meron. At may benepisyo ka pa. At araw-araw, yung hapagkainan mo, hindi salat. Dahil kahit papano, nairaraos may laman. At may benepisyo ka pa mula sa kumpanya na mapwedeng para sa'yo and extended sa pamilya mo, kagaya ng HMO. Di ba? Yung mga ganyan. Yung privilege mo na magkaroon ka ng isang maternity leave para sa mga babaeng manganganak. Di ba? Yung paternity leave? Oo, paternity leave para naman sa mga tatay. 7 days lang pala yan. Alam ko 1 month. 1 month ba? 1 month, 2 months yung... Not sure paki-correct. Pagka, kunyari, ikaw, cesarean. Depende sa laki po ng tiyan ko ngayon. Visit ka. Nakita tuloy yung bill ko. Kunyari, ikaw, cesarean. Diba, alam ko 2 months o 1 month. Not sure. Sa ibang bansa nga, with pay talaga yan. Dapat talaga, di ba? Ngayon, Marlon, sa hirap ba ng buhay at yung mga balita ba na lahat ng mga negosyo dito na supposedly multinational companies, naglalabasan ng bansa eh. Hinahanap na natin yung $79 billion na foreign, yung mga pledges, di ba? Ng mga foreign investors. Nasaan na? And hindi rin dapat, yun ang tinatanong ng survey firm, no? Bakit hindi nila ginagawa? And halatang-halata na kayo mismo sa survey firm ay mga bayaran. Actually, yan ang pinaka-nakakalungkot kasi bilang ikaw ay parte ng isang survey firm, manuman lang sana na ikaw ay apolitical na tinatawag, Marlon, na hindi ka kumikiling sa isang politiko na ang gusto ay magpabango sa isang mataas na numero na gusto niyang i-produce ng isang survey firm. Kasi ang survey firm, wala yung pinagkaiba, Marlon, sa mainstream media na inaasahan mo sana sa isang neutral and fair information na makakatulong sa ating mga Pilipino. Tama ka dyan, Pam, kasi mayroon silang moral obligation and responsibilidad nila na palakasin at patatagin yung social awareness ng mga kababayan natin. And yung makatotohanang datos na ilalabas nila, Marlon, will shape and form our hope and future sa isang kandidato na susuportahan natin, di ba? Kagaya ngayon, sorry ha, ibigyan lang natin ng konting rundown, Marlon, yung lumabas nga na impormasyon dito sa ating survey na nilabas ng Pulse Asia. Karamihan admin, unang-una, and then karamihan also is because sikat sila. Sikat sila kagaya ng isang Lito Lapid. Sikat sila kagaya ng isang Willie Revillame. At iba pang mga artistahin dito na magkakapatid halos. So, sana maging basihan yung nangyayari ngayon na sirko, di ba? Yung sarswela na nangyayari sa Senate, sa Kongreso, Marlon, na ang isang Pinoy halos pagtawanan ito na ganito na lang kababaw ang ating mga mambabatas ngayon. Sana maging basihan yung ngayon para mas pumili tayo ng mas karapat-dapat sa susunod na eleksyon. Yung iuupo natin na hindi magiging isang payaso sa isang entablado na kagaya ng Kongreso at Senado. Yun ang malungkot, Pam, no? Kasi itong mga survey firm na to, alam nila na napakalaki ng responsibilidad nila at napakalaki ng impluwensya nila. Dapat alam nila na dahil malaki ang maitutulong nila para maliwanagan yung kaisipan ng ating mga kababayan, dapat maging responsable rin sila sa mga paraan na mga ibinibigay nilang tanong sa mga respondents sa tuwing nagpapasurvey sila. Kasi critical yan eh. It could be a tricky question, ika nga, di ba? Yes. A booby trap question na tinatawag din natin, Marlon. Kasi kung ikakahon mo ang isang tao sa isang tanong na alam mong tricky, syempre sasagot ito ng kung ano lang din at paano mo tinanong ang isang tanong. Correct. Di ba? Correct. At ang nangyayari ngayon, halatang-halata na sila mismo ay nagpapagamit. Nagpapagamit sa administrasyon at nagpapagamit kung sino ang nagbabayad sa kanila o nagpapakomisyon
para isagawa ang isang survey, bit-bit ang isang kargadong tanong o ang isang pangkanal na tanong na binubulag at ginagawang tanga ang mamayang Pilipino. Sino nga ba ang nagbabayad? Sino may kakayahan? Sino ang nagkakarga? Pero sino may kakayahan? Sino may kakayahan? Yan nga yung sinasabi ko. Kasi itong taong or grupo na may kakayanan ngayon ay silang mga taong underdog naman nung nakaraang eleksyon ng 2022. It was Marcos Jr. who was the underdog during that time in the 2022 election. Siya yung walang kakayahan. Pero siya yung binibitbit ng mga datos. Kahit anong gawin ng survey firms noon, na si Lenny ang gusto nilang number 1, humahabol ang isang Marcos Jr. sa ratings, ika nga. Yun ang sinasabi ko, na walang impluwensya ang administrasyon nung nakaraan sa pagpapalabas ng datos ng mga survey firms na yan. Otherwise, sino ba ang bitbit ng administrasyon noon? Well, no choice naman si PRRD kundi BBM Sara. Walang galaw. Walang galaw ng Duterte administration. Napabagsakin niyo yung survey ni ganito. Para kalikutin yung survey firm, di ba? Yun yung pilit ko sinasabi. Ngayon, tama yung sinabi mo, sino ba ang may kakayahan? Sila. Sino ba ang may access sa pera? Sila. Sino ba ang very well-known na nagbabayad para mapabango sila? Sila rin naman talaga, di ba, Marlon? Sino ba ang madalas magpanalo ng loan better sa loto? Correct. Sino ba ang kumikita ngayon at kumakamal ng limpak-limpak ng salapi sa Bureau of Custom? At sino ba ang halos araw-araw ay ninanakaw ang kabangyaman sa Kongreso? At sino ba, Marlon, ang nakaupo ngayon na halos malaki ang shares sa mga mainstream media outlets? Sino? Sila. Sila. So, yung survey nyo, niloloko nyo na rin sarili nyo. And ito namang survey na to, dapat hindi kayo nagpapagamit, mga survey firm. Kasi maawa naman kayo sa bayan at maawa kayo sa mamayang Pilipino, maawa kayo sa mga susunod na henerasyon ng mamayang Pilipino. Kagaya ng mga survey firms na yan, Marlon, na nagra-run ng mga survey questions na yan, kayo ho ba ay walang mga anak, pamangkin, or kayo mismo, hindi ba kayo nasa young age pa to look into the future as a stable country here as the Philippines with as a stable economy? Sana mali ako ha. Diba? Sa tingin ko hindi na nila nararamdaman to. Yung dahil iisip nila yung kinabukasan ng mga anak nila. Kasi sa laki ng binabayad sa kanila, kayang-kaya na nila ngayon pag-aralin sa mga mamahaling eskwelahan ang kanilang mga anak. Pero tatandaan ninyo, lahat ng perang hindi nyo pinaghirapan na makuha, mabilis maubos. Totoo yan, Marlon. Tandaan nyo, mayroong salitang nasyonalismo. Sana wag nyo pong kakalimutan kung ano ang ibig sabihin ng salitang nasyonalismo. And you only have one country, and this country is the Philippines. Yung mga nagbabayad sa inyo, kapag nagkatotoong magkaroon tayo o mapasabak tayo sa isang hindi magandang sitwasyon, Marlon, yung mga yan, may mga private jets yan, may mga private planes yan. For all we know, dual citizen ang mga hawak ng mga yan. Permanent resident ng ibang bansa. Lilipad yan anytime they want. Yes. And will leave everything behind here. Dahil ang mga pera nila, nandun na sa kung nasan yung mga pag-aari nila, mga malalaking mansyon, di ba? Maaaring sa US yan, maaaring sa Europe yan, di ba? Inaantay ko pa magbumuli, bumabalik yung Kalye survey, no? Merong gumawa nito. Kasi natatandaan ko, nung nakalipas na eleksyon, tuwing naglalabas ng survey, itong mga malalaking survey firm, lagi naman tayo nagpapalabas ng resulta ng Kalye survey. Oo, ito yung tinatapatan natin. Ito yung tinatawag nating organic survey. To counter the fake surveys or the influenced survey na ginagawa ng at mga hindi nila pwedeng sabihin na hindi organic and hindi scientific yung mga nangyaring Kalye survey, no? Dahil talagang punto per punto. Live, Marlon. Live na tinatantusan. Oo, tinatantusan. Tama. Live. Sana bumalik yun. Sana bumalik yun. At kayo dyan sa survey firm, please, wag nyo lalagpasan sana na tanungin sa bilang mga respondent nyo yung mga kababayan nating OFW. Kasi sa totoo lang po, sila lamang po ngayon, ang mga remittances lamang po nila ngayon ang nagpapasok ng tama at sapat na pondo para sa ating gobyerno. Kita, no? Para sa ating gobyerno, di ba? Sobra pa. Tapos kung kalimutan nila, nilalagpasan nila ngayon. Pero kung gagamitin nila sa press release, di ba? Ito yung mga bayani. Bagong bayani. Bagong bayani. And wag natin kalimutan yun, no? Yung namatay na, yung binitay na kababayan natin sa Saudi Arabia, di ba? At may nakalinya pa, Marlon, na siyam, ha? Noong panahon ni President Rodrigo Roa Duterte, Marlon, ano ang paninindigan niya sa ganyan? Ang paninindigan niya sa ganyan, sige, kukunin niyo ang isa sa amin. Sabi niya ganyan, ipupull out ko lahat ng mga Pilipino or OFW workers dyan sa bansang yan. Galing, no? Tatakutin talaga niya. Galing, no? Yun yung... Ang galing. Pero ano ang ginawa nitong isa na nakaupo ngayon? Wala na ho tayong magawa. Sadyang napaka-istrikto po ng kanilang batas dyan sa bansang yan. Yun ang gawain ng tamad, gawain ng irresponsable, at gawain ng mahinang pinuno, gawain ng isang bangag na pag-iisip.
Di ba? At saka Marlon kasi, last year pa pala, I believe, tama ko, or baka mali po ako, earlier this year or last year pa pala, napagdesisyonan na yun ang hihahatol dun sa ating kababayan na yon. Ngunit, pilit itinago ng media. Ito ang sinasabi ng mga kasama kong vloggers kahapon, Marlon, na kung talagang nakapag-ingay at inilabas ng media ang datos at nakapag-ingay ang ating mga mamamayang Pilipino tungkol doon, pagprotestahan ang naging desisyon na yon, baka mas mapababa pa yung hatol ng bansang yon doon sa ating kababayan. Pero hindi, naging accessory sa crime ang ating mainstream media sa pilit nilang ginawang pagtatago ng impormasyong ito sa ating mga kababayan. Wag lang mainstream media, Pam. May narinig ba tayong komento o may narinig ba tayo ng pahayag ng pakikiramay mula sa ating mga kongresista at senador? Tinawanan pa nga daw. Tinawanan pa, di ba? Diba? Nabalitaan na ba natin kung paano kinundol o paano nagpahayag ng pakikiramay ang Pangulong Marcos Jr. sa pamilya nito? Wala pa rin hanggang ngayon. Wala. Okay, no wonder, Pamela. No wonder na para magpahayag ng pakikiramay ang isang Marcos Jr. sa pamilya ng ng Saudi Arabia OFW dahil ultimo nung namatay ang nanay ni Attorney Vic Rodriguez, may isang pirasong text ng pakikiramay. Napiso lang naman yan. Piso lang. Wi-Fi pa nga eh. At Pamela, nakaburol yung mother ni Attorney Vic sa Arlington na ilang metro lamang ang layo sa Palasyo ng Malacanang. Oo nga. Sa Araneta, Santa Mesa, Ramon Magsaysay Boulevard. Ganito kawalang puso at kaingrato. Ang nakaupo ngayon. Nakaupo. Actually, okay lang sana kung yung nakaupo lang ngayon eh. Pero yung buong pamilya niya para magpakita ng pagiging ingrato at yung buong tao na nakapaligid sa kanya na magpakita din ng pagiging ingrato, sagad-sagaran na ang kasamaan ninyo bilang mga tao. Totoo. Diba? Nawala ang puso niyo sa pagiging tao. Sabi ni Mario Macabulos, ito ang presidente na inutil. Galing mo. Parang narinig ko na yung salitang inutil na yan, Marlon. Tungkol sa tattoo. Ay, inutil ba yung salita na ginamit ni Mayor Baste? Wala siyang alam. Oo. Wala siyang alam. Ignorante. Tungkol dun sa tattoo. MB Nakamura, malapit na, mabilis eh. Nakakabigat ng loob yung ganitong topic, Marlon. And sana. Kailan sila maglalabas ng pa-survey na dapat bang magpa-hair follicle blood test? O dapat bang ibasura na yung resolution number 10? Oo, yung allowing nagbibigay pahintulot sa liquidation ay gawin na lamang sa pamagitan ng certification. Diba, no? Nagpahayag na ng... Teka, Ebon, Renzo Malyari, hello po. Si Bangag ay isang kalim. Chief Steward, paano mapapaabot ang mga ganitong usapin sa mga tinatawag natin na salaylayan? Dahil ito ang target ng mga bangag. Miriam Tabliga, wala talaga sir, kasi sabi nga deserve po daw dyan pala makikita na natin ang BBM na bangag. Walang kwenta ang tingin ni BBM sa OFW, hampas lupa na malaki ang mga tax ng OFW. True. Diba? Kaya kayo mga kababayan nating OFW, sana po, gumawa kayo ng mga paraan nyo, paano marinig ang mga boses nyo, paano matanggal sa pagiging bingi, bulag at walang pakiramdam itong gobyerno. OFW, Marlon, ang isa sa nagpanalo na grupo kay Marcos Jr. nung eleksyon. Alam ko yan kasi kinover ko pa yan nung meron pa silang Zoom conference, di ba? Yung expressing support, Pero Marlon, isa rin ang OFW na grupo na unang-unang tinalikuran ng grupo ng Marcos Jr. noong nanalo na. Totoo. Natatandaan mo, ang isa lang na pinakamasakit na hinaing ng isang Miss Maharlika na political influencer at big supporter ng isang Marcos Jr. noong nakaraang eleksyon, ang hinanakit niya lang unang-unang inaalis sa grupo nila yung mga members noong nanalo na. Di ba yan yung parang Marlon was removed, Pam was removed, Maharlika was removed, Sas was removed, Princess Maui, lahat di ba? Nagkaganon. Yan din. Walang yatong ganon sila ka manggagamit. Totoo po ang salitang manggagamit. It is very applicable to this family. Unfortunately, it reflects the values you have within your family. Mga ingrato po kayo. Nakakahiya. At nakakalungkot. At nakakapagsisi, Marlon, na kagaya ninyo ang aming sinuportahan. Bitter kung bitter. Pero nakaka-bitter kasi talaga. Nakaka-PI pa nga. Yung kanta, di ba nakaka-PI pa nga? Nakakalungkot din. Kasi konti pa nagla-like. Konti pa lang. I-like naman po. Pantay naman natin. Pantay natin. Sabi ni OFW, agree. Agent Orange, lahat ng tatakbo kailangan ng psychological test. Tama.
At unang-una na sana yung basic, Marlon, na magkaroon din ng drug test na negative. Diba, no? Tayo mag-a-apply ng trabaho, kailangan dadaan ka ng drug test, kuha ka lisensya, may drug test. Ngayon sila wala eh. Tapos ako, Margaret mag-suggest. Ito, Marlon, may nakasingit, bigyan natin ng konting 3-minute of fame. Si Iri Yola. Sorry, kahit anong panglalait ang gawin ninyo kay Marcos Jr., 38% ng Filipino gusto sa administrasyon niya at hindi sa puon ninyo. Eh, di masaya ka sana. Ayos. Sana kapag kayo ho ay nakahimlay at nakaratay sa inyong deathbed, isang Marcos Jr. ang nagpapalit ng iyong diaper, ng iyong catheter, or ng iyong hilamusan ka ng sarili mong poop. Bye. Ma'am, galante talaga nito ni OFW Hill. Bakit? Pakulay, pang para may croissants. Kuya, salamat. Uy, salamat. Hindi naman required, bukas ulit, ha? Ito naman, kabalkaran nung sinasabi ko. Nagigigil ako sa'yo eh. Nakakasara ko na si Kuya. Oo nga eh. Patuloy mo rito, Kuya. Tayo. Sabi ni Bengi Parde, magkano ang bayad sa inyo ni Dotae? Sa iyo po, magkano po ang makukuha niyo sa pag-comment na to? Sana po mapakain kayo at ng buong pamilya mo sa makukuha mo as a troll dito sa comment mong ito. Sabi ni Sokyo to, masaya ka bang ngayong nakakatakot na sa daan? So yung mga ganitong tanong dapat eh, no? Naniniwala ba kayo na talagang bumalik na naman sa kalsada ang mga kriminal at saka mga ipinagbabawal na G? Mga social relevance sa tanong eh, no? Talagang tunay na nararamdaman ng mga ordinaryong mamamayang Pilipino. Wag naman, Ma'am C. Ayun. Sabi ni Ma'am C, yung pro Marcos dyan, sana wag. Ano daw? Ano sa inyo sinasabi? Yung pro Marcos dyan, sana masaksak na ng mga adik. Eh, sila-sila lang din po yun. Third floor. Thank you, Pakulay Jancor. Thank you. Uy, may taga Washington. Ay, bakit inuulan tayo ng Marlon? Ng trolls. Alin, bakit? Inuulan. Alam niyo ba, naniniwala ho ba kayo na kapag ang isang pahina o isang magandang post eh inulan ng troll, eh dahil nasasaktan yung operators ng mga troll na yon para sa principal nilang nagbibigay ng bayad sa kanila? Ako naniniwala ako sa ganun. Dahil if it doesn't matter to you, bakit ka nasasaktan? Bakit ka nagre-react? Kagaya na lang ng ginagawa ninyo na hindi kayo apektado sa kung anong kasikatan meron ang VP Sara sa mamamayang Pilipino. Pero siya ang lagi ninyong pulutan, kanilang pangalan, kanilang pamilya, ang lagi ninyong pulutan dyan sa Kongreso. Kung baliwala lang pala sila, bakit aray na aray kayo? Sakit na sakit kayo. Bakit? Alam mo ang ginagawa nila, Pam? Bawat isang troll, may mga naka-assign sila kung kaninong vlogger sila nakaba. Oo, di ba? So may mga, kumbaga, doon sila nakadestino. O bantayan nyo si third floor, bantayan nyo si BMR, bantayan nyo si Bistak. Yan sa mga troll na yan, mag-ingat-ingat na rin kayo. Kung sila hindi matino ang pag-iisip sa kanilang mga tao na rin mismo, kagaya ng ginagawa nilang pag-ooperate ngayon kay Anton Lagdameo. Sa tingin nyo ba, yung ganyang, anong tawag sa ganyan? Yung pag-ooperate kay, or pagsisiko kay Anton Lagdameo, hindi yan galing sa taas? Galing yan sa taas, Marlon. May basbas yan. At sino magbibigay basbas? Eh, di yung babaeng walang mandato. Oh, yun nga. Kamamayang Pilipino, di ba, Lelet Ipon? Salamat sa pagulat. Kung nga yung kapwa nila na halos katabi nilang matulog to, Marlon, iisang plato ang pinagkakainan, eh sinisiko, kayo pang mga troll na langaw lang sa pader ang tingin nila sa inyo. Anong iisang plato? Iisang pulburon nga. O isang linya, o dalawang linya, o isang linya mahaba, end-to-end. Ganun kaya? Magkasalo kayo. Magkasalo kayo, hindi lang sa plato. Pati sa pulburon, magkasalo kayo, tapos ngayon, gigibain nyo. Eh, yung mga troll ngayon, Diyos ko, sweldo nyo ngayon, sweldo now, iyak later. O, di ba? And tingnan natin, kung hindi nila mararamdaman para sa mga anak nila. And wag naman na yung mga anak nyo mismo ang mabiktima ng hold-upper, kriminal, o mga nagwawalang drug addict. Wag po. At saka sa mga troll na to, pagdating ng panahon na bumaliktad naman ang gulong ng palad, ika nga, di ba? Lahat naman, hindi naman araw-araw, pasko sa'yo na nasa taas ka. Iilalim ka rin naman, Marlon eh. Kapag bumaliktad na ang pagkakataon ninyo, saan kayo o paano kayo pipihit ngayon? Kung ang niyakap na ninyo ay yung kasamaan na yan, paano ninyo i-justify ngayon na, ay, nagbago na ako, gusto ko kabutihan naman. Paano ninyo ma-maintain ang inyong credibility kung ganyan kayo na, sorry masakit to, bayad. Bayad. May tanong ako. Paano nagkakagulong ang palad? Pag sinampal sa mukha? Try natin. Nagkagaling yung gulong ng palad. Tinabot mo yung pelikula. Pelikula ba yun? Sabihan yun. Hindi may pelikula. Mga late 90s, late 70s dito, saka early 80s. 70s naman kasi hindi pa ako buhay, no? Pinakwento kasi sa akin ito na rin ako.
Kulit ito. Oo, di ba? Style Ang mo. bata ron si Romnick Sarmiento pa. Idol na idol mo yun. Hindi, yung kinikwento ng lolo ko. Baka idol ng lolo. Sige, panindigan mo yan. Kwento lang yan, ha? Mamaya ko pag lumalabas sa bibig mo na yan, sabi ni Tolits official vlog. Sa official vlog. Salamat. Feeling ko nakarelate si Tolits. Ano sa gulong ng pala? Control na gipit sa, ano, Alam ko na yan. tumatapit. Hindi. Yan o, sabi ni Luca Rete, teleserye. Tingin ka dito, Marlon. Ay, malabo mata ko, sorry sa Hindi, taas mo ng ganito. Ang troll, alam ko na yung kasabihan na yun, Marlon. Ang troll na gipit kay Ma'ams kumakapit. Hindi, alam ko na. Re-reverse natin. Ang troll na gipit kay Butod kumakapit. Pwede din ang troll na gipit kumakapit kay Sa pangit. Cesar. Ano ba yung Cesar? Chavez. Di ba? Chavit sana sasabihin ko. No? Yusek Cesar. Ay, Yusek pala. Sekretary na pala siya. Sekretary na. Uy, Secretary Cesar, gaano katotoo na meron kahudyang mataas na opisyal na ang role lang ay isang official photographer at if official videographer, pero ang laging hinihingi sa kanyang mga trip ay isang business class Wow. travel. Sino yan, Pam? Alam mo, Secretary Cesar Chavez, ikaw kinukonsinti mo yung mga tao mo dyan at gaano katotoo na marami ng galit dyan dahil ultimo bobo nagkakapwesto. Ang ganda-ganda ng tingin ko sa'yo dati. Sorry po sa lahat na napaniwala pong isang mabuting tao o mainam na leader ang isang Cesar Chavez. At least nakamit niya, naging secretary siya. Yun lang ang gusto niya? Yun lang ang makakapagbuo ng pagiging tao mo? Ng pagiging ama mo? O asawa mo? O kapatid mo? O anak mo sa iyong mga magulang? Yun lang? Pagkatapos ng pagiging sekretary mo, magiging vice-presidente ka ba? Magiging presidente ka ba? Ito hindi lang to kay Secretary Cesar Chavez. Isipin nyo ang isang Atty. Vic. Isipin nyo ang isang Anton Lagdameo na inaabot nyo yun, na ino-operate. Na ito, mga malalapit na to sa kay Marcos Jr. Pero si Nico, Benraso. Si Nico. Kayo pa kaya na dumating kailan lang? No? So, ang dali nyong tsugiin. Yun na nga lang mga organic team nila, Marlon, na sila-sila naghihilahan sa loob, ibinaba ng mga pwesto at itinaas ang isa, ibinaba ang ilan. Music, ginawang director 5. Kasi pa rin naman yun. Oo, pero demotion pa rin na makikita sa papel yun. So, I don't know, kasi basta titignan nyo na lang lagi na gano'n. Yun na nga lang, Marlon, na magkapamilya kayo. Isa kang asawa at isang sister-in-law, hindi kayo magkasundo. Sobra. Yun na lang Sobra yun. Yun ang refleksyon ng klase ng pamilya meron pero kahit pa paano may similarity sila, Pam. Pare-pareho sila ng mangga. Pareho sila mangga. Mga mangga. Manggang hilaw, Indian, apple, Carabao. Nasakop na nila lahat. Di ba? Ay, biglang umulan, Marlon. Umulan nga. Di pa yung ka? Kunin mo na to. Dali mo na to, pahiram ko sa'yo. Igulong mo dun sa parking. Ay, nako. Anyway. Ewan ko sa inyo, guys. Basta, sa survey, hamunin natin sila. And sana naman, magising sila sa tunay na responsibilidad nila para sa bayan. Hindi ang objective lamang nila ay para kumita, kundi para rin sa kinabukasan. Kasi malaki po ang kanilang obligasyon at responsibilidad para ma-educate yung ating mga kababayan at hindi mailigaw sa mga maling impormasyon. Huwag sila magpagamit para maging instrumento ito sa mindsetting ng mamayang Pilipino upang siraan lamang yung mga tunay na mga kandidatong nagmamahal sa bayan at tunay na mga kandidatong may kredibilidad at integridad at may talino at gawa. I agree. I agree, Marlon. At saka sa Marlon, yung mga nakaupo, kayong mga nakaupo, tama yung sinasabi ng kanta, Marlon, kayong mga nakaupo, hindi kayo forever na nakapwesto dyan at nakakulong sa inyong magagarang opisina. Hindi ko alam yung kanta. Mamuto ka na naman. Ang akin lang gustong sabihin, Marlon, is, hindi yan ang last stop ninyo. Lalabas at lalabas kayo, bababa at bababa kayo sa pwesto. Saka alam paglabas ninyo, mga taong nakaupo dyan, haharap at haharap din kayo at magbe-blend kayo bilang isang ordinaryong tao na lang. Correct. At alam na natin na pasadsad na tayo, patuloy tayong nalulugmok sa kahirapan. So, sino pa? Sino pang mga responsableng tao? Sino pang mga intelihenteng tao? O sino pa yung mga taong tunay na may malasakit sa ating bayan ang gagawa para maging responsable at maging makita na may malaki silang may ambag para maimulat ang kaisipan ng mamayang Pilipino. Totoo yan. Totoo. Nakakalungkot lang na ultimo sila nagpapagamit ng sobra-sobra
sa ngalan ng kalansing ng pera. Kagaya ng sinabi ni Mr. Bernie Roque, kapag may simula, may katapusan. Totoo po yan. Correct. Yan po ay magsilbing aral sa ating lahat ngayong araw na to. Correct. Yun ang prinsipyo ng Alpha and Omega. Oh. Yun ang- Ano ba to? Fraternity? Alpha and Omega? Latin na yun, di ba? Akala ko ba fraternity? PME, may kwento recently appointed palace official. PM daw, si The Traveler. Kanino may PM? Baka Kanino sa'yo. po kayo may PM? Shout out Hong Kong OFW, landslide DTS winner. Yun nga, Hong Kong. Totoo yan, Marlon. Gawa kayo ng sarili nyong survey dyan. Tapos maglabas po kayo na para ipamukha natin sa mga indurupot na to na yung survey nila ay peke at survey nila ay hindi makatotohanan at survey nila ay wala, puro kabulastugan lang. Sa inilabas po ng Pulse Asia survey, Marlon, ay merong 1% awareness sa ating kandidato na si Atty. Vic Rodriguez at Congressman Marcoleta. So tulungan niyo po kaming palaguin ang awareness about them na merong mga kagaya nila ang mga kwalipikado na maging senador ng bansang ito by helping us do the LSS. Correct. Ito ay Like, share, and subscribe. At syempre yung DSA na ito naman po ay konting tulong sa aming pahina or channel na Don't Skip Ads. Tapos maraming salamat. And please, tayong mga nakakaintindi na mga botante, patunayan ho natin na sa darating na eleksyon, bago at matapos tayong bumoto, ay magiging proud tayo. Dahil ang iboboto natin ay isang Atty. Vic Rodriguez na alam nating matalino, may prinsipyo, matapang at kalaban ng korap. At kahit gaano kalugmok ang ating bansa ngayon sa mga corrupt na leader na meron tayo, posible po ang pagbabago. Change is possible. Yun, di ba? Ako si Marlon. Ako po si Pam, narito po tayo sa Third Floor Studio na Mind Your Own Opinion. Maraming salamat po sa inyo. Again, we'd like to repeat, don't forget the LSS. Like, share, subscribe, DSA na. Don't skip ads at ang TYL. Thank you, Lord. Mag-ingat po lahat. Mag-ingat po lahat. Thank you, guys. Okay.